Okay, so this is our Real Talk 101 episode 59. Sunday, February 11, 2024. Sa gustong magpabook ng full private reading, please leave a message or drop a comment. Sa gusto ng mga magpa-ritual, that goes with love ritual and wealth, health, sorry, napahikab ako, etc. Magtanong na lang, message nyo ho ako, and then nasa bio ko naman ho yung link ng Facebook ko at saka yung YouTube. Doon sa mga hindi maka-access ng TikTok sa country nila, you can check the YouTube channel. And nag-post ako kahapon ng video. Siguro hindi na-gets ng lahat. Dahil love month ngayon, sinabi ko doon, i-share nyo yung video na yon or lahat ng videos ko dito. Sa lahat ng videos na ma-repost ninyo, isang libreng tanong. So, message kayo doon kung saan kayo nag-repost. Kasi lalabas naman yun sa sa messages ko or sa notifications ko kung anong video or anong episode ang na-repost ninyo. And then, so, depende sa inyo. Kung marami kayong tanong, o di maghanap pa kayo ng mga videos na pwede nyo i-repost. And then, you bookmark, you like it, no? And then, dun, magtanong lang kayo, sasagutin ko for free. Pero, yung validity noon is hanggang February 14 lang, bago maghating gabi, di ba? So, today is the 11th, you still have 3 days to go. So, kung marami kayong tanong, basta yung tanong ha is all about love-related lang. Oh. So, kapag napanood nyo ito, then you repost, and then one question. Isang repost ng video, isang question. So, yan na, drill nyo na yan ha. Ganun din yung gagawin nyo sa Facebook, o dun din sa YouTube. Ganun din, isang share, isang question. Basta love lahat. Okay? Dito, maghahanap ako ng pag-uusapan natin. Pero, dapat, sa love, kasi love month, okay? So, yan. Yan natin dyan. Topic? Oh my God, that's good news. Turkey. Oh, probably, kailangan nyo talaga itong i-repost ng i-repost. So, kasi this is a good news. You may soon receive an important but very unexpected gift. Accept this with deep respect. Someone has sacrificed a lot to help you open doors and grow. A lot of things will change for the better. So, siguro, no, yung na-sense ko ditong pagmamahal is hindi lang pagmamahal ng isang asawa or kasintahan. Posible na pagmamahal ito ng magulang tungo sa anak, pagmamahal ng anak sa magulang, o pagmamahal ng siblings, ng relatives, etc. Kasi may mga tao, real talk, na they deserve the best gift that they can provide, as much as they can provide sa taong deserve naman talaga. Kasi may mga ginagawa ka sa buhay mo na akala mo simple lang, akala mo wala lang. And kalaunan, may mga magaganda siyang epekto doon sa mga taong pinakitaan mo ng kabutihan. So, kahit hindi man nila ikaw, no, real talk, matulungan ng pabalik. Kahit isang simpleng yakap, isang simpleng pasasalamat, yung nagawa lang nila, kapalit nung kung ano man yung kabutihang ginawa mo at ipinakita mo, that is more than enough doon sa credits mo sa langit na you deserve something better or probably something that will make you happy as well. Kasi sa buhay naman ng pag-ibig or sa larangan ng love, meron ding mga tao na inaasam nila makita nila totoo nilang magulang, no? Meron ding mga magulang na hinihiling pa nila na makita pa nila yung mga anak nila bago sila mawala sa mundong ibabaw. And then, meron namang mga tao na akala mo hindi na talaga lalapit sa'yo, hindi nahihingi ng tawad sa'yo.
And then just because the magic of love, or probably the Cupid's arrow, no, ganun yon. E di, siguro panahon na din na, di ba, na doon. You have to forgive that person, or probably that person will come into your doorsteps and then just give you a simple hug without saying anything. Kasi minsan, mas maganda yung ganun kaysa napakadaming explanation, because you will never be able to grasp the correct or probably the exact words to describe kung gaano ka kasaya na yung taong nakatampuhan mo, yung taong pinaiyak mo, yung taong nasaktan mo, ay tinanggap ka muli at pinatawad ka. The forgiveness is a big factor if you love a person. That's the next side, or the next word that you can describe kung ikaw yung taong nasaktan. Kasi never kang makaka-move on, real talk, sa forward or sa future, kung meron kang kinikimkim na sama ng loob sa puso at isipan mo. Kasi it will never be fruitful. Ikaw ba naman, no, kung ikukumpara mo sa isang puno, kailan ba magkakaroon ng matamis na bunga ang isang puno na alam mo na kapag yan itinanim mo, maasim na? 'Di ba? That's the idiomatic expression, I guess, sa mga grandparents natin, or probably great grandparents, na kailanman hindi namumunga ng santol ang mangga, or whatever that is, 'di ba? Kasi as expected, yung pinakamaganda siguro example is yung sampalok. 'Di ba? Alam mo na kapag yan itinanim mo, talagang magbubunga ng maasim. So, wag mong asahan na kung maasim na siya talaga doon sa umpisa, magiging matamis siya sa dulo. Okay? So, that's the best idea, or probably that's the best thing that I can provide you right now. Pero, it mentions right here na with the deep respect. So, ibig sabihin, kailangan talaga ng respeto sa pagmamahalan sa isang relasyon. So, kung ikaw yung tipo ng husband na sinasaktan ka, pinapahiya ka ng wife mo sa social media, then huwag ka nang mag-isip na nire-respeto ka pa niya. Then huwag ka nang mag-assume na mahal ka pa niya katulad ng dati. Kasi wala na siyang preno, 'di ba? Pinapahiya ka, and then minsan may mga husband na pinagpapalit ng wife sa pera. So, they make money out of it. Meron ding asawa na ginagamit yung mga anak bilang dahilan or palusot para wag lang silang iwanan. Vice versa, ganun din sa husband. May mga husband din abusive. That's the reason why their wives, no, or wife come up to a decision na mas mabuti pang hiwalayan ka kesa tiisin niya na bugbugin mo siya lagi, murahin mo siya, sigawan mo siya, no? Yung para bang konting pag-uusap, away, magbabatuhan, magbabasagan, and then hindi kasi maganda sa isang relasyon na sa bawat kilos or sa bawat away, uungkatin mo ang nakaraan. So, kung ikaw yung tipo ng tao na nakasurvive ka sa relationship na yan, and then, the future, or everybody, no, kasama, real talk, kasama yung panahon, pagkakataon, yung Diyos, at saka lahat-lahat. Kapag binigyan ka ng pagkakataon na magkaroon ka ng pangalawang chance na mahalin siya, you better drop the old version, or the old issue, or the old relationship, and start a brand new relationship together with that person para wala nang sumbatan na mangyari. And then, kailangan mong mag-grow with respect, some sacrifice, and then open doors, new open doors with a lot of blessings. Yun yung talagang mapoprovide papunta sa inyo. Okay? So, yun, panoorin nyo uli yung episode ko na Dark and Light. Meron akong sinabi doon na magugustuhan ninyo. So, thank you in advance. Happy Valentine's Day sa lahat-lahat po. Message na po kayo kung gusto niyo magpa-ritual at magpa-cleansing, magpa-love ritual, etc. Lalong-lalo na magpa-full private reading.